A blessed and wonderful evening to all our friends, family members, and loved ones who are with us in this program, Moments with God. Ako po si Presbyter Elieza Palangka, lubos na nagagalak na makasama kayong muli sa gabing ito na puno ng pagpapalang mula sa Panginoon. Our discussion tonight is about blessings o pagpapala. As we all know, blessing means God's favor and protection. Kaya ito po ang madalas na hinihiling ng tao sa Diyos. Ayon sa lyrics ng awit na Blessings ni Laura Story, we pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. Maaring itanong po natin, why pray for blessings? Because true blessings come from God. Ang sabi nga po sa James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above. Ano man pong mabuti at sakdal na bagay ay galing sa Diyos. And these blessings from God are not necessarily material things. For example, good health. It is often bestowed to the newlyweds, families, or to an individual celebrating birthday. Dahil ang sabi nga nila, health is wealth. Anyone with good physical health has an active and happy lifestyle. Masigla kang makakagising sa bawat araw, magagawa mo yung mga bagay na dapat mong trabahuhin o tapusin, malakas ka eh. Yung may sakit, kahit anong pagnanasa niyang gumawa, his weak body hinders him from working with energy. Kaya kapag meron po tayong lakas sa bawat araw na tayo ay bumabangon, ipagpasalamat natin ito sa Diyos. Dahil ito ay malaking blessing mula sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, thank you for blessing me this new day to wake up with good health. Dahil marami pong natulog na hindi na nagising. Ang blessing of good health ay hindi lamang sa pisikal, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay. Kasama po dito ang emosyon, isip, at kaluluwa. Dahil kung ano man po ang nasa loob natin, siyang nakikita sa labas. Tignan po natin yung emotionally depressed, hindi makakain, nanlulumo. Ang isang mentally ill, affected din ang kanyang katawan dahil ang command to move ay galing sa isip. Kaya yung mga may diferensya sa isip, hindi na niya mapakilos ang kanyang kamay na linisin ang kanyang buong katawan. Kapag kumalam ang sikmura, dahil wala nga po sa katinuan, hindi na niya naiisip na ang basura ay marumi. Kaya kinakain kahit nasa basurahan na. Kaya pala ang tao willing mag-invest para sa good health. Willing siyang mag-spend for organic or healthy foods, bumili ng mga vitamins or food supplements, kahit mga equipments or treatments na required ng doktor kahit pamahal. Dahil once na ang tao ay magkasakit, humina ang kanyang katawan, isip at damdamin, hindi na rin siya makakatrabaho ng maayos. Kaya yung mga naipupundar minsan ng tao na material, he is willing to give up in order for his health to be restored. Bakit po? Ang sabi nga ni Mahatma Gandhi, it is health that is real wealth and not pieces of gold and silver. Napakahirap po ng may sakit. Poor health will surely consume your material wealth. Remember the bleeding woman for 12 years? In Mark chapter 5 verse 25 to 26, she has been with constant bleeding for 12 years, that she suffered a great deal from many doctors. And over the years,
She had spent everything she had to pay them, but she had gotten no better. In fact, she had gotten worse. Naubos na lahat ang pag-aari niya, ngunit imbis na bumuti ang kalagayan, ay lalo pang lumala. Mabuti na lamang at naging determinado siyang lumapit sa Panginoong Hesus, na kahit sinisiksik siya ng karamihan, ay pagapang pa rin niyang hinabol ang Panginoon. Dahil ang faith niya, mahawakan lamang niya ang dulo ng laylayan ng damit ng Panginoon, ay gagaling siya. And that's what exactly happened to her. Upon touching the cloak of Jesus, her bleeding stopped. Ano po ang sabi ni Jesus sa kanya? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Indeed, blessing of good health and even healing can only be experienced by people who have proven their great faith to God. Ang blessings pala na mula sa Diyos ay hindi basta-basta dumarating sa tao. Ito ay ibinibigay ng Diyos sa nagpakita ng pananampalataya at paglilingkod sa Kanya. Kaya ang utos ng Panginoon sa Exodus, sa chapter 23 verses 25 to 26, worship the Lord your God, and His blessing will be upon your food and water. I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan. Pwedeng dumating ang sakit, pero ang sabi, I will take away sickness from among you. I praise and thank the Lord because my father was truly blessed by God with good health. Nagka-pneumonia, nagka-prostate and colon cancer, pero with God's blessings, naabot na po niya ang full lifespan na sinasabi sa Psalms chapter 90 in verse 10. Na 70 to 80 years. In fact, kaka-celebrate lang po niya ng kanyang 84th birthday noong December 6. What a great blessing from God indeed. Dahil cancer survivor na rin siya for 22 years. Next blessing from God is a wonderful family. May mga pamilyang hindi naman ganun kayaman o karangya pero masaya dahil sabi nga, they were blessed with peace, love, and unity within the family. Saan po ba galing si Mr. Right at si Mrs. Right na hinahanap at pinapangarap ng mga singles? Sabi po sa Proverbs 19 verse 14, houses and wealth are inherited from parents, but a prudent wife is from the Lord. Ang mga kayamanan, gaya ng bahay o sasakyan, ay pwedeng ipamana ng magulang. Kaya yan ang tinatawag na blessings from parents. Pero ang mabait na asawa, blessing ni Lord. Kaya ang mga kabataang inuna ang paglilingkod sa Diyos, Diyos din ang maghahanda sa kanilang pinakamabuting future. Maging ang mga anak po na mababait at hindi sakit sa ulo ay manang mula sa Diyos. Hindi ba't ganito po ang ating mababasa sa Psalms 127, verse 3? Children are a heritage from the Lord. Offspring, a reward from Him. Praise the Lord! Tunay ang magkaroon tayo ng buo, kumpleto, at masayang pamilya ay malaking pagpapala mula sa Diyos. Kaya pala si Josue, ang kanyang panuntunan ay maglingkod sa Diyos, kasama ng kanyang buong sangbahayan. In Joshua chapter 24 verse 15, but if serving the Lord seems undesirable to you, but as for me and my household, we will serve the Lord. Kaya sa ating mga kaibigan na may struggle sa pamilya, ipag-pray po natin sila sa Panginoon. Ilapit natin sila sa Diyos dahil ang pagkakaroon ng payapa at masayang pamilya ay galing sa Panginoon. In Acts chapter 16, verse 31, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Hilingin natin sa Diyos na hindi lamang tayo maging blessing sa family natin sa pamamagitan ng pagpo-provide ng kanilang mga material na pangangailangan, kundi
maging blessing din tayo para sila ay maligtas at makapaglingkod sa Panginoon. Share this program, Moments with God, to your loved ones and families that they may be blessed through you. Another wonderful blessing from God is prosperity and success. Bawat tao, ito po ang pangarap, maging prosperous at maging successful sa buhay. Kaya bata pa lang, aral na tayo ng aral. Yung mga hindi naman makapag-aral, puwerte ang kayod at pagsisikap. Gustong maabot ang peak of prosperity and success. Ngunit minsan, kahit ginagawa na ng tao ang lahat ng alam niyang paraan para magtagumpay, ay bigo pa rin siya. Dapat siyang magbulay. Dahil ang sabi nga ng Panginoon, whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. Gusto ng Diyos kasama natin siya sa anumang lakad ng ating buhay because He is more than willing to bless our lives with great success. Paano po tayo pagpapalain ng Diyos ng pagtatagumpay? In Joshua 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then, you will be prosperous and successful. Alam po ba ninyo na ang maraming kilalang matagumpay na tao ay sa dahilang sila ay may malalim na paniniwala sa Diyos. Tulad halimbawa ni Isaac Newton, na hindi lang basta scientist, mathematician, or astronomer, kundi isa ring theologian. Sinasabi na bilang isang Protestant, he spent more time on Bible study than maths and physics. Resulta, successful inventor of calculus, reflecting telescope, and made the law of gravitation. Si Bill Gates, one of the richest people on this earth, being the co-founder of Microsoft. Mayroon silang The Gates Foundation na tumutulong sa pagsugpo ng mga sakit at kahirapan sa buong mundo. And he is even committed to giving away almost his entire fortune for this cause. Ang dahilang ibinigay niya sa isang interview ng Rolling Stone, sa kanya ay ang kanyang religious principles. Naniniwala siya na ang dahilan ng kanyang tagumpay ay ang Diyos. Kaya ang kanyang prinsipyo is to keep his strong moral character by donating incredibly his earnings. He even mentioned that their children are raised in a very religious way. Tama nga naman na ang nakatanggap ng blessings mula sa Diyos ay dapat itong i-share sa iba. In that way, you yourself becomes a blessing to others. Ang isa pa po you might not know, Du Won Chang or his wife Jin Suk. But for sure, you know their brand, ang Forever 21. Ang mag-asawang Chang po pala ay born-again Christians na every 5 a.m. Parang mga fourth watchers pala to. Imagine, alas 5 ng madaling araw ay nasa church na sila para mag-pray. At sinasabi rin na si Mrs. Chang ay nag-pray pa sa top of the mountain when their family immigrated to the U.S. At si Mr. Chang naman ay kilala in keeping a Bible open on his desk. And at the bottom of every Forever 21 carrier bag ay may nakasulat na John 3:16. Hindi naman po ako nagpo-promote ng Forever 21, pero kung mapapansin niyo po, ang ilalim ng kanilang iconic yellow shopping bag ay may nakalagay na John 3:16. Praise the Lord! So if we want to be blessed by God with success and prosperity, keep on praying and serving God. Keep reading God's words and living by it. Huwag lang po nating basahin o pakinggan ang mga banal na salita ng Panginoon, kundi atin po itong isabuhay at ipamuhay.
Dahil ang sabi po sa Revelation chapter 1 verse 3, God blesses the one who reads the words of this prophecy to the church, and He blesses all who listen to its message and obey what it says, for the time is near. To God be all the glory. Biblical inspiration. Para naman po sa ating Bible inspiration, silipin natin ang pangakong pagpapala ng Diyos kay Abraham. Sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3, the Lord had said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you." Si Abraham ang napakagandang halimbawa na nanghawakan sa mga pangako ng Diyos. Imagine he was only 75 years old when he received God's promise of blessings. But he was already 100 years old when Isaac was born. Tayo minsan bilang tao, kapag naghihintay ng mga pangako, naiinip. Dahil maraming karanasan tayo sa mga pangako ng tao na napapako. Kaya sabi nila, promises are made to be broken. But as for Abraham, he did not waver through unbelief, but he was fully convinced that God is able to fulfill His promised blessings. Kaya kahit 100 years old na siya, at si Sarah naman po ay 90 years old, nagkaanak pa sila. At mula sa pangalang Abram, ito ay ginawang Abraham, a great name meaning Father of all nations. At mula sa kanya ay pinagpala ang mga bansa gaya ng pangako ng Diyos sa kanya. Sabi pa ng promised blessing sa kanya, "I will bless those who bless you." Kaya si Melchizedek na nagpala sa kanya ay pinagpala din. He was both a king and a priest. And his priesthood, according to Psalms 110 verse 4, is forever. Kaya gaya ni Abraham, nawa, mapag-aralan po natin ang sinasabi ng power quote ni Bishop Aldrin na, "Learn the art of faithful waiting prayerfully, earnestly, and patiently. Because in God's perfect time, ay siguradong matutupad sa ating buhay ang blessings na ipinangako ng Diyos. Huwag po tayong maiinip." Ngayon naman po ay dumako tayo sa ating daily Bible verse. Let us read Deuteronomy 28 verses 1 to 2. "If you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. You will experience all these blessings if you obey the Lord your God." Sa wikang Tagalog, Deuteronomio 28, 1 hanggang 2. "At mangyayaring kung inyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos." Napakaganda po ng mga pangakong pagpapala ng Diyos sa bawat isa na magiging masikap sa pagsunod ng mga utos ng Panginoon. Nawa ang mga salita ng Diyos na ating natutuhan sa Biblia ay ating maisagawa sa ating buhay upang ang sumasaganang pagpapala ng Diyos ay dumaloy sa ating buhay. Once again, a blessed evening to every single person watching this program, Moments with God. Ito po ang inyong lingkod, Presbyter Eliesa Palangka, na pansamantalang nagpapaalam sa inyo. May the Lord shower you and your family with His abundant blessings. Thank you for watching Moments with God. If you enjoyed the video, click like and subscribe for more uploads.